Ate Nena, bilisan na natin dito sa sala kasi bababa na si Doña Teresa mamaya. Ayoko talaga na may makita siyang kahit konting kalat. Lalo na ngayon na may inaasahan siyang bisita sa tanghali. Oo na, Mimi. Ikaw talaga ang pinakametikulosa dito sa bahay. Kahit hindi pa sinasabi, ginagawa mo na agad. Hindi ka ba napapagod sa dami ng inaasikaso mo araw-araw? Hindi ate, sanay na ako sa ganitong trabaho. Mas mabuti na yung maaga palang maayos na lahat kaysa mag-ahabol tayo kapag may kailangan na sila bigla. Mimi, tapos ko na yung sa labas. Naayos ko na yung mga paso at nalinis ko na rin yung gilid ng hardin. May ipapagawa pa ba si Don o dito na ako tutulong sa inyo? Sige po kuya, tulungan mo na lang kami dito saglit para sabay-sabay na tayo matapos at hindi na tayo magmamadali kapag bumaba na ang mga amo. Matagal nang nagtatrabaho si Mimi sa asyenda ni Don Miguel at Doña Teresa. Bata pa lang siya ay namamasukan na siya ron, kaya sanay na siya sa sistema ng malaking bahay. Kilala siya bilang isa sa pinakamaaasahan sa lahat ng kasambahay, hindi dahil matagal na siya, kundi dahil sa paraan ng pagtatrabaho niya. Hindi siya kailangang utusan ng paulit-ulit. Kapag may nakita siyang kailangang gawin, kusa niya na itong inaasikaso. Doña Teresa, tapos na po ako dun sa kusina. Inayos ko na rin po mga gamit sa pantry para mas madali na lang kunin kung may kailangan kayo mamaya. Mabuti naman. Talagang pinagbubuti mo ang trabaho mo, Mimi. Hindi ako nag-aalala kahit hindi ko bantayan ang lahat. Alam kong hindi mo pababayaan ang mga gawain dito. Napapansin ko nga yan, kahit hindi mo nasakop, ginagawa mo pa rin. Hindi katulad ng iba na kailangan pang sabihan bago kumilos. Ginagawa ko lang po ang dapat. Malaki po ang tiwala niyo sa akin kaya ayoko pong masira yon dahil lang sa kapabayaan. Hindi ka namin tinatrato bilang basta kasambahay lang, Mimi. Matagal ka na dito at alam mong iba ang tingin namin sa'yo. Malaki ang asyenda kaya hindi biro ang araw-araw na gawain. May mga tauhan para sa bawat bahagi ng lugar. May nakatalaga sa kusina, sa paglilinis, sa hardin at sa rancho. Ngunit kahit marami sila, hindi nawawala ang disiplina dahil maayos ang sistema. Si Mimi ang isa sa tumutulong para mapanatili ang kaayusan. Hindi man siya ang may pinakamataas na posisyon, isa siya sa pinakapinagkakatiwalaan. Ate Nena, ikaw nang bahala sa mga kurtina mamaya ha. Sabihan mo na rin si Kuya Lito na siya na muna sa labas para matapos agad yun sa garden bago tumirik ang araw. Sige Mimi, mabuti na lang nandito ka. Hindi na kami nalilito sa gawain kasi malinaw ang mga bilin mo palagi. Totoo yan. Kapag ikaw nag-aayos, alam namin kung anong uunahin at kung ano susunod. Hindi na kami nangangapa. Ganun lang talaga dapat. Kapag maayos ang sistema, hindi tayo mapapagalitan at hindi rin tayo mahihirapan. Ikaw talagang inaasahan dito. Kahit hindi ka boss, parang ikaw na rin ang tumutulong magpatakbo ng trabaho. Sanay na si Mimi sa ganitong setup. Kilala na niya ang ugali ng bawat kasamahan niya. Kung sino ang kailangan paalalahanan at kung sino ang dapat sabihan ng maayos. Hindi siya palasigaw, ngunit may bigat ang salita niya kaya sinusunod siya ng iba. Sa ganitong paraan, nananatiling maayos ang takbo ng trabaho sa loob ng asyenda. Naisip ko nga, ang swerte ko na dito ako napunta. Hindi lahat ng kasambahay may amo na ganito kaayos makitungo sa kanila. Ay, totoo yan. Basta maayos ka lang magtrabaho, hindi ka nila pahihirapan. Hindi sila tulad ng iba na walang pakialam sa mga kasambahay. Kaya po ginagawa ko na lang ang lahat para hindi ako maging problema. Ayokong masayang ang tiwala nila sa akin eh. Halata naman yun Kahit si Don, ikaw agad ng tinatawag kapag may kailangan. Ibig sabihin, malaki talaga ang tiwala nila sa'yo. Responsibilidad ko na rin yun. Hindi ko pwedeng pabayaan kasi alam kong umaasa sila sa akin. Tahimik at maayos ang buhay sa asyenda. Pare-pareho ang takbo ng bawat araw. Maagang paggising, sunod-sunod na gawain, at pahinga kapag gabi na. Walang kaguluhan, walang sigawan at walang problema na hindi naayos agad. Para kay Mimi, ito na ang nakasanayan niyang mundo. Doña Teresa, mamaya po ba darating yung supplier? Para ma-check ko na rin po kung kumpleto ang mga dadali nila bago ipasok sa kusina. Oo, Mimi. Ikaw na bahala doon. Sabihan mo na lang ako kung may kulang para mapalitan agad. Sige po, aabangan ko na lang sila sa gate para diretsyong maayos ang pagpasok ng mga supplies. Buti na lang talaga nandito ka, Mimi.
Hindi na namin kailangan bantayan lahat dahil alam naming hawak mo na ang sistema dito. Salamat po sa tiwala, Don Miguel. Sisiguraduhin ko pong tuloy-tuloy ang maayos na takbo ng lahat dito sa asyenda. Sa mga panahong yun, walang kahit anong kakaiba sa buhay ni Mimi. Lahat ay nasa ayos. Ang trabaho, ang mga taong kasama niya, at ang tiwala ng kanyang mga amo. Hindi pa niya alam na ang katahimikan na yun hindi magtatagal. Dahil sa mga susunod na araw, may darating na tao na unti-unting magbabago sa lahat. Hindi agad-agad, kundi dahan-dahan, hanggang sa hindi na ito maibalik sa dati. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Mimi. Tito, kumusta na? Matagal na kitang hindi nakakausap ng ganito ah. Napatawag ka, may problema ba? Mimi, may papakiusap sana ako eh. Nawalan na kasi ako ng trabaho at hirap na kami ngayon. Si Celia gusto sana maghanap ng mapapasukan. Kahit ano, basta may kita. Si Tita Celia? Pero may dalawa na kayong anak, diba? Sino pong mag-aalaga sa kanila kung papasok siya sa trabaho? Sigurado ba kayong kakayanin niya to? Yun nga ang mahirap eh. Pero wala kami ibang pagpipilian. Kailangan namin kumilos para may maipakain sa mga bata. Kaya naisip ko, baka pwede mo siyang matulungan makapasok dyan, Mimi. Pag-iisipan ko po muna dito. Hindi rin kasi biro ang magpasok ng ibang tao rito. Kailangan kong siguraduhin na hindi ako mapapaya sa mga amo ko. Kinabukasan, habang abala si Mimi sa pag-aayos ng mga gamit sa kusina, hindi mawala sa isip niyang sinabi ng tiyuhin niya. Hindi madali ang hinihingi nito. Alam niyang malaki ang tiwala sa kanya ng Don at Donya. At ayaw niyang masira yon dahil lang sa pagpasok ng isang tao na hindi niya sigurado kung kakayanin ang trabaho. Ngunit sa kabilang banda, naiintindihan niya ang sitwasyon ng tiyuhin niya. Hindi rin niya kayang pabayaan ito lalo na't pamilya niya. Doña Teresa, may gusto sana akong ipakausap kung ayos lang po. May kamag-anak po kasi ako na naghahanap ng trabaho at naisip ko po kung pwede siyang magtrabaho dito kahit sa kusina lang. Kamag-anak mo? Sigurado ka ba sa kanya, Mimi? Alam mo naman na hindi basta-basta ang tinatanggap namin dito lalo na sa loob ng bahay. Opo, Doña Teresa. Tiyahin ko po siya at kilala ko naman po siya mula pa noon. Masipag naman po at marunong sa gawaing bahay, lalo na sa pagluluto. Kung ikaw ang nagsasabi, Mimi, ibig sabihin may tiwala ka sa kanya. Hindi ka naman basta-basta magre-rekomenda kung hindi ka sigurado. Hindi ko naman po kayo bibiguin. Kung sakaling may mali, ako po ang sasagot. Gusto ko lang din po siyang tulungan dahil nahihirapan na sila ngayon. Sandaling nagkatinginan ang Don at Donya. Hindi sila agad sumagot, ngunit halata na pinag-iisipan nila ang sinabi ni Mimi. Hindi ito simpleng pabor lang dahil ang papapasukin nila magiging bahagi ng araw-araw nilang buhay sa asyenda. Subalit dahil si Mimi ang humihiling, hindi rin nila agad matanggihan. Sige, Mimi. Pagbibigyan namin ang request mo. Pero tandaan mo, malaking bagay ang tiwala na ibinibigay namin sa'yo. Sana tama ang desisyon na to. Dali mo siya dito bukas. Titignan namin kung paano siya kumilos at kung bagay siya sa trabaho. Salamat po, Doña Teresa, Don Miguel. Sisiguraduhin ko pong hindi kayo magsisisi sa desisyon nyo. Kinagabihan, agad na ipinagbigay alam ni Mimi sa tiyuhin niya ang balita. Ramdam niya ang ginhawa sa boses nito nang marinig ang sagot niya. Hindi man niya direktang nakita, alam niyang malaking tulong ito sa pamilya ng tiyuhin niya. Ngunit kasabay ng desisyon na yon, may kaunting kaba rin siyang naramdaman. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, maaga pa lang, dumating na si Celia sa asyenda kasama si Mimi. Simple lang ang suot nito at halatang kinakabahan habang nakatingin sa paligid. Malaki ang lugar at hindi may kakaila na iba ito sa nakasanayan niyang kapaligiran. Mimi, ang laki pala talaga dito. Parang hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Baka magkamali ako at mapahiya pa kita sa mga amo mo. Huwag kang kabahan, tita. Sundin mo lang kung anong sasabihin sa'yo at gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Ganun lang kasimple dito. Salamat talaga, Mimi ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano kami magsisimula ulit. Malaking tulong to sa amin. Gawin mo lang na maayos ang trabaho mo.
Yun lang ang kailangan para hindi ako mapahiya sa mga amo ko, tita. Oo naman, hindi kita bibiguin. Sisiguraduhin kong maayos ang lahat ng gagawin ko dito. Dinala ni Mimi si Celia sa kusina kung saan siya magsisimula. Ipinakilala niya ito sa iba pang kasambahay at ipinaliwanag ang mga dapat gawin. Sa unang araw pa lang, makikita na agad ang sipag ni Celia. Hindi ito nagpahinga at agad na kumilos. Tila gustong patunayan na karapat-dapat siya sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Kinahapunan, napansin ni Mimi na maayos ang takbo ng trabaho sa kusina. Malinis ang paligid at maayos ang pagkakaluto ng mga pagkain. Hindi siya nahirapang makibagay dahil marunong makinig si Celia at mabilis itong sumunod sa mga utos. Ate Nena, kumusta ang trabaho ni Tita Celia? Nahihirapan ba kayo sa kanya o maayos naman ang kilos niya sa kusina? Sa totoo lang, magaling siya. Hindi siya kailangang sabihan ng paulit-ulit. Alam niya agad ang gagawin at maayos din ang paghawak niya ng pagkain. Oo, pati ako napansin ko eh. Hindi siya tulad ng iba na nangangapapa. Parang sanay na siya sa ganitong trabaho. Buti naman kung ganun. Nakahinga ako ng konti kasi ayoko talaga mapahiya sa mga amo natin dahil lang sa pinasok ko. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon maayos naman ang kilos niya. Wala kaming nakikitang problema. Lumipas ang ilang araw at nanatiling maayos ang trabaho ni Celia. Hindi ito pasaway, hindi rin reklamador, at maayos makisama sa lahat, lalo na kay Mimi. Kitang-kita ang pasasalamat nito. Madalas itong tumulong kahit na hindi na kailangan, at hindi ito umaalis hanggat hindi natatapos ang gawain. Kinagabihan, habang nagpapahinga na ang karamihan, napansin ni Mimi na nasa kusina pa rin si Celia kahit tapos na ang trabaho nito. Tita, bakit nandito ka pa? Tapos na ang trabaho mo ah. Dapat magpahinga ka na ngayon. Inaayos ko lang itong mga gamit para bukas hindi na tayo mahihirapan. Sayang naman kung iiwan ko pa na magulo. Pwede mo naman pong gawin yan bukas. Hindi mo kailangang tapusin lahat ngayon. Mapapagod ka niyan. Okay lang sa akin. Mas gusto ko yung maaga pa lang maayos na lahat. Para wala na tayong problema kinabukasan. Ikaw po bahala. Pero magpahinga ka rin po ah. Mahirap magkasakit lalo na kasi simula mo pa lang dito. Hindi na pinilit ni Mimi si Celia. Para sa kanya, mabuti na rin na masipag ito. Wala pa siyang nakikitang mali sa kilos ng tiyahin niya. Sa halip, nakaramdam pa siya ng kaunting ginhawa dahil hindi siya napahiya sa desisyon niyang ipasok ito sa asyenda. Sa mga sumunod na araw, nanatiling maayos ang lahat. Walang problema sa trabaho, maayos ang pakikitungo ni Celia sa lahat, at lalo pa nitong pinagbubuti ang kanyang ginagawa. Sa paningin ng iba, isa itong magandang karagdagan sa mga kasambahay sa asyenda. Ngunit sa kabila ng maayos na simula, may mga bagay na unti-unting magbabago. Mga detalyeng hindi agad napapansin, subalit nagsisimula ng bumuo ng kakaibang pakiramdam. Lumipas ang ilang linggo. Ate Nena, napapansin mo ba si Tita Celia nitong mga nakaraang araw? Parang mas matagal na siya rito sa loob kahit tapos na ang trabaho niya sa kusina. Oo nga eh. Akala ko nga ako lang nakakapansin. Kahit tapos na siya, hindi siya umaalis agad. Kung ano-ano pang ginagawa kahit hindi na niya kailangan. Hindi ko naman po siya pinipigilan kasi maayos naman ang trabaho niya. Pero parang napapadalas na kasi. Napansin ko rin yan. Kahapon siya pa yung naglinis ng hallway kahit may naka-assign naman dong iba. Hindi naman niya kailangan gawin yun eh. Hindi ko pa siya tinatanong ng direkta. Baka kasi isipin niya may problema ako sa kanya kahit na wala naman talaga. Ilang araw pa ang lumipas sa asyenda, na natiling maayos ang takbo ng trabaho at wala pa ring reklamo mula sa mga amo si Celia. Ngunit sa mga simpleng bagay, unti-unting may napapansin si Mimi. Hindi ito agad-agad nakakabahala, subalit sapat na para mapansin. Mas matagal nang nananatili si Celia sa loob ng mansyon kahit tapos na ang trabaho nito sa kusina. Sa halip na magpahinga o bumalik sa quarters, kung ano-ano pa ang ginagawa nito na hindi naman sakop ng tungkulin niya. Tita, napapansin ko po nitong mga nakaraang araw. Kahit tapos ka na sa kusina, nandito ka pa rin sa loob.
May inaayos ka pa ba na hindi ko alam? Wala naman. Iniisip ko lang kasi na sayang ang oras kung magpapahinga agad. Kaya inaayos ko na rin yung ibang bagay para bukas, hindi na tayo mahirapan. Huwag ka mag-alala. Sanay naman ako sa ganito eh. Mas gusto ko yung may ginagawa kaysa nakaupo lang. Tsaka, para hindi rin kayo mahirapan. Kung ganun, basta po siguraduhin nyo lang na hindi kayo napapagod ng sobra, tita. Hindi na nagtanong pa si Mimi. Sa sagot ni Celia, wala namang malinaw na mali. Sa katunayan, maayos pa nga itong pakinggan. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na parang may kakaiba sa kilos nito. Hindi naman ito pabigat, hindi rin pasaway, ngunit tila may hinahabol o may gustong patunayan na hindi niya maipaliwanag. Kinagabihan, habang nagpapahinga na ang karamihan sa quarters, napansin ni Mimi na wala pa rin si Celia. Sanay na siya na pagkatapos ng trabaho, sabay-sabay na nagpapahinga ang mga kasambahay. Ngunit nitong mga nakaraang araw, tila naiiba si Celia sa nakasanayan. Ate Nena, nakita mo ba si Tita Celia? Kanina pa kasi siya wala dito sa quarters eh. Hindi pa siya bumabalik kahit gabi na. Ay, hindi ko rin napansin kung kailan siya umalis. Pero kanina nakita ko pa siya dito sa loob ng bahay ah. Akala ko sumunod na siya dito. Baka nasa kusina pa rin yun. Kanina dumaan ako naayos pa siya kahit tapos na lahat ng gawain niya. Ganun po ba? Sige, titignan ko na lang. Baka nga hindi pa siya tapos sa inaasikaso niya. Oo, pero sabihan mo rin na magpahinga ha. Hindi maganda yung laging pagod. Baka magkasakit pa yan. Dumiretso si Mimi sa kusina at doon niya muling naabutan si Celia na may inaayos pa. Hindi na siya nagtaka. Ngunit mas lalo niyang napansin kung gaano kadalas mangyari yun. Hindi na ito minsan lang. Halos gabi-gabi na. Kinabukasan, habang abala si Mimi sa pag-aayos ng mga gamit, biglang tumunog ang cellphone niya. Si Tito Ador ang tumatawag. Tito, napatawag kayo. May kailangan ba kayo? Siya nga pala, maayos naman si tita dito sa trabaho niya. Wala namang problema sa ginagawa niya. Yun nga ang gusto ko itanong, Mimi. Bakit hindi na umuwi si Celia? Ilang linggo na siyang hindi nagpapakita dito sa amin kahit day off niya. Hindi umuwi? Sigurado ba kayo, Tito? Akala ko kapag day off niya, umuwi siya sa inyo. Hindi, Mimi. Kahit isang beses hindi na siya umuwi. Kaya nga nagtataka ako kung anong ginagawa niya dyan eh. Sige po, Tito. Kakausapin ko siya. Baka may dahilan lang kaya hindi siya nakakauwi. Sabihin ko na rin sa kanya na hinahanap niyo siya. Natulala si Mimi matapos ang tawag na yun. Doon nagsimulang mabuo ang mas malinaw na pagdududa sa isip niya. Kung totoo ang sinabi ng tiyuhin niya, ibig sabihin, hindi umuuwi si Celia kahit may pagkakataon siyang gawin yon. At kung ganon, napatanong sa isip si Mimi kung saan ito pumupunta o kung anong ginagawa nito sa oras na dapat ay nasa pamilya ito. Kinahapunan, hinintay ni Mimi ang tamang pagkakataon para kausapin si Celia. Hindi niya ito gustong harapin agad-agad ng may pagdududa. Gusto niya muna itong kausapin ng maayos. Tita, tumawag si Tito kanina. Hinahanap ka niya. Sabi niya matagal ka na raw hindi umuwi kahit may day off ka naman. Ganun ba? Busy lang siguro ako dito kaya hindi ko napapansin ang oras. Ang dami kasi nating ginagawa araw-araw. Pero kahit isang beses hindi ka pa rin nakakauwi. Kahit sandali lang para makita sila. Hindi ko lang talaga napagtutuunan ng pansin. Tsaka iniisip ko na mas mabuti nang nandito ko para hindi na kailangan gumastos pa sa pamasahe. Hindi naman siguro masama kung umuwi kayo kahit paminsan-minsan, tita. Pamilya mo pa rin sila. Tsaka may day off ka naman po, di ba? Oo, uuwi ako kapag may oras. Sa ngayon kasi, mas gusto kong manatili dito para nakatutok ako ng maayos sa trabaho ko. Hindi na ipinilit ni Mimi ang usapan. Ngunit sa sagot ni Celia, mas lalo siyang hindi mapalagay. Hindi ito galit, hindi rin defensive. Ngunit may kakaibang pag-iwas sa usapan. Para bang hindi nito gustong palawakin ang pinag-uusapan nila. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang napansin ni Mimi ang kakaibang kilos ni Celia. Hindi lang ito tungkol sa pagtatrabaho ng sobra.
May mga pagkakataon na makikita niya itong naglalakad sa loob ng mansyon kahit wala naman itong gagawin. May mga lugar itong pinupuntahan na hindi naman sakop ng trabaho niya. Sa paningin ng iba, wala itong problema. Masipag si Celia, maayos ang trabaho at walang reklamo. Ngunit para kay Mimi, unti-unti nang nagbabago ang pakiramdam niya. Hindi pa malinaw kung ano ang mali, subalit ramdam niya na may kakaiba. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magbantay. Hindi dahil may ebidensya siya, kundi dahil sa pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam na nagsasabing may mali, kahit wala pa siyang nakikitang malinaw na dahilan. Nang sumunod na araw, Ate Nena, bakit ganun? Ibang pakiramdam ko sa mga ginagawa ni Tita Celia. Ay, ano bang ibig mo sabihin, Mimi? Napapansin ko rin na madalas siya sa loob. Pero iniisip ko na lang na baka gusto lang niyang maging masipag. Pero parang hindi na kasi ganun, ate. May mga pagkakataon na parang sinasadya niyang mapunta sa mga lugar na hindi naman niya dapat pinupuntahan. Kanina nga nakita ko siya sa may taas eh. Hindi naman siya naka-assign doon. Nagtaka rin ako kung bakit siya nandun. Hindi ko pa po siya kinakausap ng diretso. Gusto ko munang makasiguro bago ko magtanong sa kanya. ilang araw pa ang lumipas at mas naging mapagmatsyag si Mimi sa bawat galaw ni Celia. Hindi na siya basta nakatingin lang. Sinusubukan na niyang unawain kung ano talaga ang ginagawa nito sa mga oras na wala na itong dapat asikasuhin. Hindi pa rin siya sigurado kung may mali, ngunit malinaw na hindi na normal ang ilan sa mga ginagawa ni Celia sa loob ng asyenda. Kinabukasan, habang nag-aayos si Mimi ng mga labahin sa likod ng bahay, napansin niya si Celia na may hawak na ilang piraso ng damit. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Ngunit nang mapansin niya kung kaninong damit yun, doon siya napahinto. Tita, sandali lang. Kaninong mga damit yan? Mukhang sa Donya na. Bakit ikaw ang may hawak? Oo, kukunin ko lang sana para malaban agad. Nakita ko kasi na naipon na kaya inuna ko na para hindi na matambak. Pero may naka-assign dyan. Hindi basta-basta pinapahawak sa ibang personal na gamit ng Don. Tumulong lang naman ako. Mas maigi pa nga kung mas mapabilis ang trabaho nila, di ba? Hindi sa ganun. May sistema po tayo dito. Hindi pwedeng kung sino na lang ang gagalaw ng mga gamit nila. Hindi na sumagot si Celia. Tahimik lang nitong ipinagpatuloy ang ginagawa niya na parang walang narinig. Subalit para kay Mimi, malinaw na ang unang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito simpleng pagtulong. Alam ng lahat sa asyenda na may hangganan ng bawat gawain, lalo na pagdating sa personal na gamit ng mga amo. Kinahapunan, habang abala si Mimi sa pag-aayos sa loob ng bahay, napansin niya si Celia na may bitbit na plantsadong damit. Diretso itong naglakad papunta sa bahagi ng bahay kung saan matatagpuan ang kwarto ng Don at Donya. Tita, saan mo dadalhin yung mga damit? Hindi ba si Ate Nena naka-assign mag-ayos sa kwarto ng mga amo? Pinakiusapan niya ako kanina. May ginagawa pa kasi siya sa kusina kaya ako na muna maglalagay sa cabinet. Sigurado ka po ba? Kasi kanina lang nakita ko siya na tapos na sa ginagawa niya eh. Marami kasing ginagawa dito eh. Hindi mo naman nakikita lahat. Ako na nagkusang tumulong para hindi na siya mahirapan. Sige po, basta siguraduhin mo lang na maayos ang paglalagay mo ng gamit nila. Hindi siya humarang. Hinayaan niyang makapasok si Celia sa kwarto ng mga amo. Ngunit hindi nawala sa isip niya ang sinabi nito. May hindi tugma. Hindi malinaw na kasinungalingan, subalit hindi rin ganap na totoo. Kinagabihan, habang nasa kusina si Mimi, nilapitan niya si Nena upang kumpirmahin ang sinabi ni Celia. Ate Nena, kanina daw ba pinakiusapan mo si Tita Celia na siya nang mag-ayos ng mga damit sa kwarto ng Don at Donya? Totoo po ba yun? Hindi siya nga ang nagpumilit kanina. Sabi ko ako na lang pero sabi niya siya na raw ang gagawa. Hinayaan ko na lang kasi akala ko gusto lang tumulong. Ibig pong sabihin,
Hindi mo siya inutusan o pinakiusapan? Ay, hindi. Siya mismo ang nag-offer. Hindi ko nga inasahan na siya ang kakawa nun. Ganun po ba? Sige, salamat. Hindi na nagtanong pa si Mimi. Ngunit doon tuluyang naging malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi na ito simpleng pag-ako ng trabaho ng iba. May pinipili si Celia. May mga lugar at bagay itong sinasadyang puntahan. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat si Mimi sa pag-obserba. Sinusundan na niya ng tingin si Celia kapag gumagalaw ito sa loob ng bahay. Pinipili niyang manatiling tahimik upang hindi ito maghinala. Kuya Lito, kapag nakikita mo po si Tita Celia sa loob, saan siya madalas pumunta pagkatapos niya sa kusina? Madalas sa may hagdan o sa hallway papunta sa taas eh. Minsan akala ko may inuutos lang sa kanya, pero wala naman. Napapansin mo po ba kung gaano kadalas yun? Medyo oo eh. Hindi na lang isang beses. Paulit-ulit na rin. Pero hindi ko lang pinapansin kasi wala naman siyang ginagawang masama sa harap natin. Yun nga po ang problema eh. Wala tayong nakikitang mali, pero may ginagawa siya na hindi niya dapat ginagawa. Mag-ingat ka na lang, Mimi. Hindi naman natin alam kung anong balak niya eh. Hindi agad sumagot si Mimi. Tahimik lang siyang tumango. Sa puntong yon, hindi na ito basta kutob. Hindi na ito simpleng pakiramdam na may kakaiba. Nakikita niyang parang nakasanayan na nito ang ginagawa. May direksyon ang kilos ni Celia at hindi ito basta nagkakataon lang. Hindi pa niya alam kung ano ang dahilan. Hindi pa niya alam kung ano ang hinahanap ni Celia sa loob ng mansyon. Ngunit malinaw sa kanya na hindi ito basta trabaho lang. At sa unang pagkakataon, hindi na lang siya nag-oobserba. Pinili na niyang bantayan si Celia. Kinagabihan, habang tahimik na ang buong asyenda at halos lahat ay nagpapahinga na, nakahiga si Mimi sa kanyang higaan sa itaas ng double deck. Nakapikit siya ngunit hindi tulog. Nakikinig lang siya sa paligid. Tita, hindi ka pa ba matutulog? Ilang gabi na kitang napapansin na late ka na bumabalik dito. May inaayos lang ako saglit. Matulog ka na, Mimi. Huwag mo na akong hintayin. Gabi na, tita. Bukas na lang siguro yan. Pare-pareho lang din naman ang gagawin natin kinabukasan eh. Sandali lang to. Huwag ka na mag-alala. Sanay naman ako sa ganito eh. Matulog ka na. Sige po, pero huwag ka po masyado magpupuyat ah. Baka magkasakit po kayo. Makalipas ang ilang minuto, narinig ni Mimi ang mahinang pagbukas ng pinto. Dahan-dahan siyang dumilat. Hindi siya gumalaw, ngunit malinaw niyang narinig ang papalayong mga hakbang ni Celia palabas ng kwarto. Hindi siya agad bumangon. Hinayaan muna niyang lumayo ang tiyahin niya bago siya tahimik na bumaba mula sa higaan. Hindi siya gumawa ng kahit anong ingay habang lumalabas ng kwarto. Sanay siya sa ganitong galaw, kaya hindi siya nahirapan. Sa labas ng quarters, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Tahimik ang buong asyenda at tanging mga ilaw mula sa malalayong poste at buwan ang nagbibigay liwanag sa paligid. Sa di kalayuan, nakita niya ang anino ni Celia na naglalakad palayo. Hindi siya nag-atubiling sundan ito. Hindi naman to parte ng trabaho niya. Ilang gabi na siyang ganito. Alam kong hindi siya basta lumalabas lang. Diretso siya palagi sa isang direksyon. Kung may inaayos siya, bakit hindi sa loob ng bahay? Bakit papunta siya sa madilim na bahagi ng asyenda? Hindi na to normal. Kailangan ko nang makita kung ano talaga ang ginagawa niya. Mas naging maingat ang bawat hakbang ni Mimi habang sinusundan si Celia. Hindi siya pwedeng mahalata, kaya pinili niyang manatili sa likod ng mga puno at poste ng ilaw. Habang papalayo si Celia, mas lalo itong pumapasok sa bahagi ng asyenda na bihira ng puntahan ng ganitong oras. Hindi ito papunta sa kusina, hindi rin sa main house, diretso ito sa rancho. Doon na mas lalong kumabog ang dibdib ni Mimi. Alam niyang wala nang dahilan para pumunta roon si Celia sa ganitong oras. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip,
mas lalo pa siyang lumapit. Pinipiling manatili sa anino para hindi makita. Huminto si Celia sa ilalim ng isang puno. Nakaharap ito sa direksyon ng daan at tila may hinihintay. Hindi ito tumitingin sa paligid. Nagtago si Mimi sa likod ng isang puno. Sapat para makita ang tiyahin niya nang hindi siya nahahalata. Ilang sandali pang lumipas, may isa pang anino na papalapit mula sa kabilang direksyon. Napatigil si Mimi. Habang papalapit ang lalaki, unti-unti itong nasisinaga ng liwanag mula sa buwan. At doon niya nakita kung sino yon. Si Don Miguel. Ano? Bakit nandito ang Don? Sa ganitong oras? Kasama si Tita Celia. Hindi to pwedeng mangyari. Hindi to dapat. Hindi pa man tuluyang nakakalapit ang Don, lumapit na si Celia dito. Walang pag-aalinlangan, agad silang nagyakapan ng mahigpit. Parang matagal nang hindi nagkita. At hindi nagtagal, naghalikan ng dalawa. Hindi ito mabilis o padalos-dalos. Tila sanay na sila sa ginagawa. Parang hindi ito unang beses, ni hindi man lang nababahala na baka may makakita sa kanila. Para bang normal na sa kanila ang ganitong tagpo. Napatigil si Mimi sa kinatatayuan niya. Hindi siya makagalaw at hindi makapagsalita. Basta malinaw na sa kanya ang lahat ng nakikita niya. May relasyon sila. Hindi na to hinala. Totoo na. Kaya hindi siya umuwi. Kaya siya laging nasa loob ng bahay kahit tapos na ang trabaho niya. Kaya siya pumupunta sa mga lugar na hindi niya dapat pinupuntahan. Ito pala ang dahilan. Patago pala silang nagkikita. Hindi na siya lumapit pa. Hindi na rin siya nagtagal. Dahan-dahan siyang umatras. Pilit pinipigilan ng sarili na gumawa ng ingay. Hindi niya kayang manatili pa roon. Tahimik siyang bumalik sa quarters. Pagpasok niya, agad siyang umakyat sa higaan at humiga. Pilit pinakakalma ang sarili upang hindi mahalata. Ilang minuto pang lumipas bago niya narinig ang pagbukas ng pinto. Bumalik si Celia. Tahimik itong humiga sa ibaba ng kama. Alam na ni Mimi kung ano ang nangyari. Kinabukasan, tuloy ang trabaho sa asyenda na tila normal lang ang lahat. Pareho pa rin ang galaw ng mga tao. Pareho pa rin ang sistema. Walang pagbabago sa paningin ng iba. Ngunit para kay Mimi, hindi na ito katulad ng dati. Mas nagiging mapagmatsyag na siya. Bawat galaw ni Celia, pinapansin niya na. Hindi niya na ito tinitingnan bilang simpleng tiyahin na tinulungan niyang makapasok sa trabaho. May ibang ibig sabihin na ang lahat ng ginagawa nito. Sa buong maghapon, ilang beses niyang napansin si Celiang papunta sa loob ng mansyon kahit wala naman itong kailangang gawin doon. Minsan sa may hagdan, minsan sa hallway, minsan malapit sa kwarto ng mga amo. Hindi pa sapat ang nakita ko. Hindi pa pwedeng magsumbong agad. Kailangan ko pang makasiguro. Kailangan kong malaman kung hanggang saan ang ginagawa niya. Kung gaano na ito kalalim. Hindi pwedeng basta ko nalang sabihin ng walang sapat na ebidensya. Pero hindi ko rin pwedeng pabayaan. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kusina, napansin niyang mas lalo pang maayos ang kilos ni Celia. Mas tahimik ito kaysa sa dati. Walang bakas ng kahit anong kakaiba sa itsura nito. Tila ba walang nangyari kagabi. Ngunit alam ni Mimi na hindi yun totoo. Kinagabihan, habang nagpapahinga ang lahat, hindi na siya nakatulog agad. Nakahiga lang siya at nakatingin sa kisame. Hindi niya maalis sa isip niya ang nakita niya. Hindi lang ito simpleng pagtataksil. Mas malalim pa. Dahil hindi lang asawa ng ibang tao ang sangkot, kundi ang mismong amo nila at ang tiyahin niya. Hindi ko pa sasabihin. Hindi pa ngayon. Kailangan kong siguraduhin ang lahat. Kailangan kong malaman kung ano pang ginagawa niya bukod dito. At kapag dumating ang tamang oras,
Hindi ko na ito palalampasin. Sa puntong yun, tuluyan ang nagbago ang papel ni Mimi. Hindi na siya basta kasambahay na sumusunod sa utos. Hindi na siya basta pamangkin na nagtitiwala. Isa na siyang taong nagbabantay. At ang bawat susunod na galaw ni Celia, hindi niya na palalampasin. Nang sumunod na araw, Mimi, ako na magdadala ng pagkain sa itaas. Huwag ka na magpakapagod at kaya ko naman. Ako na, tita. Ako ang nakasign sa kusina ngayon eh. At sanay na rin ako na ako ang nag-aakyat kapag may kailangan ng Donya. Ako na. Sandali lang to. Ibababa ko rin agad ang pinagkainan niya. Ay, sige na nga. Sabihan mo na lang ako kung may kailangan pa siya. hindi na siya pinilit ni Mimi. Tahimik lang niyang pinanood si Celia habang inaakyat nito ang tray ng pagkain. Ilang araw na halos si Celia nang laging pumapasok sa kwarto ng Donya. Hindi na ito tulad ng dati na may malinaw na sistema kung sino ang naka-assign. Kinabukasan, hindi bumaba si Doña Teresa para kumain. Ipinadala na lang ang almusal sa itaas. Walang masyadong nagtanong dahil iniisip ng lahat na baka napagod lang ito. Ngunit nang sumunod na araw at ganun pa rin ang nangyari, nagsimula ng magbago ang pakiramdam sa loob ng asyenda. Hindi na po ba bababa si Doña Teresa ngayon? Ilang araw na po siyang nasa kwarto lang ah. Pinagpahinga ko muna siya. May lagnat lang siya ngayon. Baka napagod lang sa mga simpleng gawain nito mga nakaraang araw. Hindi na nagtagal lang doon. Tahimik itong umalis pagkatapos magsalita. Napansin ni Mimi na hindi ito nagmukhang gaanong nag-aalala. Para bang may ibang iniisip. Kinahapunan, muling naghanda si Mimi ng pagkain para sa Donya. Ilalagay na sana niya sa tray nang biglang lumapit si Celia. Ako na uli ang magdadala niyan kay Doña Teresa, Mimi. Ako na, ilang araw ko na rin siyang hindi nakikita. Saka may ginagawa ka Mas pa. mabuti na kung ako na. Hindi maganda na iba-iba ang pumapasok sa kwarto niya. Ano? Hindi naman ako iba. Mas nauna pa nga ako sa'yo at ako lang din ang nagpasok sa'yo dito kaya... Hindi ko sinasabing iba ka, pero ako na lang ang magdadala. Simple lang naman yun, di ba? Hey, sige. Hindi na siya tumutol ngunit hindi niya pinalampas ang paraan ng pagsagot ni Celia. Hindi na ito katulad ng dati na mahinahon at maingat magsalita. May konting tigas na sa tono nito at mas may kumpiyansa sa sarili. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang kalagayan ng Donya. Hindi na ito bumababa kahit sandali. Hindi na rin ito halos magsalita. Kapag may kailangan, ipinapadaan na lang sa pamamagitan ng Don. Kinagabihan, habang inaayos ni Mimi ang kusina, napansin niyang wala si Celia sa loob. Ilang minuto ang lumipas bago ito bumalik. Maayos ang itsura nito at parang walang anumang ginawa. Tita, tapos mo na bang ihatid yung pagkain? Oo, nakakain naman na siya kahit konti. May sinabi po ba siya, tita? Kumusta ang pakiramdam niya? Ayun, mahina pa rin. Pero ganun talaga kapag may lagnat. Kailangan lang ng pahinga. Ilang araw na siyang ganyan ah. Huwag ka na mag-alala. May doktor naman yata na pupunta. Hindi na sumagot pa si Mimi. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa ginagawa niya. Ngunit sa loob-loob niya, malinaw na hindi na ito simpleng lagnat lang. Kinabukasan, maaga pa lang ay naghahanda na ng pagkain si Mimi. Hindi pa man siya tapos, dumating na ang driver ng sasakyan. Ihanda na ang sasakyan. Dadalhin ulit si Doña Teresa sa ospital. Sasama po ba si Don? Hindi, may asikasuhin daw siya rito eh. Bahagyang nagulat si Mimi. Tahimik niyang tinapos ang ginagawa niya habang iniisip ang narinig. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang sasakyan. Wala pa ring malinaw na sagot mula sa doktor. Ganun pa rin ang sinabi at walang nakikitang dahilan. Kinahapunan, nagkaroon ng pagkakataon si Miming makapasok sa kwarto ng Donya. Wala si Celia sa kusina ng oras na yon kaya hindi na siya naghintay pa. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang nakita ang kalagayan ng Donya. Mas maputla na ito kaysa dati. Halatang nangihina at halos hindi makagalaw. Doña Teresa, ako po ito. Dinala ko po ang pagkain niyo. Mimi, ikaw ba yan?
ilapag mo na lang. Wala akong gana. Kailangan niyo pong kumain kahit konti. Ilang araw na po kayong mahina. Parang may mabigat sa katawan ko. Hindi ko maipaliwanag. Parang hindi lang ito lagnat. May masakit po ba? Sabihin niyo lang po para maipaalam ko agad. Parang may kung ano sa loob. Hindi ko maintindihan. Magpatingin po ulit kayo. Hindi na po normal yung ganito na parang humihina kayo lalo habang tumatagal. Sabihin mo sa Don Miguel mo, ayoko munang lumabas. Nahihirapan talaga ako. Opo, Hindi na siya nagtagal. Tahimik siyang lumabas ng kwarto at isinara ang pinto. Pagbaba niya, naroon si Celia. Ikaw ba ang umakyat? oo, wala ka kasi kanina eh. Dapat sinabi mo muna. Hindi pwedeng kung sino na lang ang papasok sa kwarto niya. Matagal na akong pumapasok doon, tita. Teka, naririnig mo po ba ang sarili mo? Bakit? Iba na ang sitwasyon ngayon, Mimi. Ako na ang bahala pagdating sa paghahatid ng pagkain. Alin ba doon ang hindi mo maintindihan? Hindi na kumibo si Mimi. Hindi na rin niya pinahaba ang usapan nila. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumala ang kalagayan ng Donya. Nagsimulang manuyo ang balat nito. Unti-unti ring nalalagas ang buhok. Halos hindi na ito lumabas ng kwarto. At habang nangihina ang Donya, kabaliktara naman ang nangyayari kay Celia. Mas maayos na itong manamit. Mas maingat sa sarili at mas kumpiyansa ang kilos. Hindi na ito ang dating simpleng kasambahay na tahimik lang gumagawa ng trabaho. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalayo ang agwat ng dalawa. Habang nangihina ang Donya, mas lumalakas naman si Celia. At sa gitna ng lahat ng yon, tahimik lang si Mimi. Hindi na siya nagtatanong at hindi na rin siya nagsasalita. Ngunit malinaw sa kanya na hindi na ito simpleng sakit at hindi ito nangyayari ng walang dahilan. Isang gabi, hindi agad nakatulog si Mimi. Nakahiga lang siya sa itaas ng kama habang nakikinig sa bawat galaw ng tiyahin niya sa ibaba. Sanay na siya sa oras kung kailan ito natutulog at alam niyang may mga gabi na hindi ito agad nagpapahinga. Hindi siya gumalaw at naghintay pa. Ilang sandali pa, narinig niya ang maingat na pagbubukas ng pinto. Dahan-dahan siyang bumangon. Tahimik siyang bumaba at sumunod. Hindi na bago sa kanya ang ganito. Sa labas, diretso ulit si Celia sa madilim na bahagi ng asyenda. Ngunit hindi na ito sa rancho tumuloy. Doon na naramdaman ni Mimi na may iba na talaga sa direksyon ng pupuntahan nito. Hindi na to yung lugar kung saan sila nakikita lagi. Bakit kaya siya nandito? Sinundan niya ito hanggang sa makarating sa isang abandonadong kubo sa dulo ng asyenda. Halos natatakpan na ito ng mga halaman at bihira ng puntahan. Walang ilaw sa paligid, subalit mula sa loob, may mahinang liwanag na sumisinag. Huminto si Mimi sa likod ng puno. Hindi siya agad lumapit at hinintay niyang makapasok si Celia bago dahan-dahan siyang gumalaw palapit. Bakit dito siya pumunta? Teka, Paglapit niya, nakita niya ang liwanag mula sa loob galing sa mga kandila. Hindi siya pumasok at sa halip, sumilip siya mula sa siwang ng dingding. At doon niya nakita ang hindi niya inaasahan. Sa loob ng kubo, may mga kandilang nakasindi sa paligid. Sa gitna, may nakalatag na mga gamit, mga bote na may lamang langis, mga tela, at kung ano-ano pang mga bagay na hindi niya matukoy. Naroon si Celia. Tahimik itong nakaupo sa harap ng mga kandila. Hindi ito gumagalaw ngunit malinaw na may ginagawa. Diyos ko, Hindi na siya nagtagal. Dahan-dahan siyang umatras at bumalik sa quarters. Hindi niya kayang intindihin lahat sa isang tingin lang. Kailangan niyang makasiguro. Kinabukasan, walang kakaiba sa galaw ng mga tao sa asyenda. Tuloy ang trabaho at tuloy ang sistema. Subalit si Mimi hindi mapakali. Hinintay niyang magkaroon ng pagkakataon. Kinahapunan, nang masiguro niyang walang tao sa bahagi ng asyenda na yon, bumalik siya sa kubo. kailangan ko makita na malinaw.
Hindi pwedeng tamang hinala lang ako. Pagpasok niya sa loob, agad bumungad sa kanya mga bagay na nakita niya kagabi ngunit ngayon, mas malinaw na. Nakahanay ang maliliit na bote ng langis. May mga nakasabit na tuyong halaman. Sa gilid, may mga garapo na may lamang insekto. At sa gitna, mga personal na gamit ng Donya dahilan para mapahinto si Mimi. Hindi. Mga gamit ng Donya. Paano napunta dito to? Lumapit siya at nakita na may mga lumang panyo, may hairpin, may bracelet at may piraso ng damit. At sa tabi, may mga hibla ng buhok. Sa kulay pa lang ng buhok, alam na kaagad niya kung kanino yon. Hindi na siya nagduda. Hindi niya na kailangan ng ibang paliwanag. Ngunit hindi pa roon natapos. Sa isang sulok ng kubo, naroon ang litrato ng Don. Bahagyang natatakpan ng itim na tela. Sa harap nito, may nakatirik na kandila. Diyos ko, hindi lang si Donya ang punteriya, kundi pati ang Don. Doon tuluyang nabuo ang lahat sa isip niya. Hindi na ito simpleng sakit. Hindi na ito aksidente. Hindi na ito nagkataon lang. Ito ay gawa at sinadya. At malinaw na sa kanya kung sino. May alam siya sa barang. Ito yun. Ito yung ginagawa niya gabi-gabi. Kaya hindi gumagaling ang Donya. Kaya hindi maipaliwanag ng doktor ang sakit niya. Kaya lalo siyang nangihina. Dahan-dahan siyang umatras. Hindi na siya nagtagal pa ron. Hindi siya pwedeng maabutan. Pagbalik niya sa quarters, tahimik lang siya. Walang sinabi at nanatiling walang kibo. Ngunit sa loob-loob niya, malinaw na ang lahat. Kinagabihan, narinig niya ulit ang paggalaw ni Celia. Hindi na siya sumunod at hindi na kailangan. Alam na niya kung saan ito pupunta at alam niya na kung ano ang ginagawa nito. Hindi na pwedeng manahimik lang ako. Hindi na ito simpleng sikreto. May buhay nang nakataya. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumala ang kalagayan ng Donya. Hindi na ito halos makagalaw. Mas lalong nanuyo ang balat at mas lalong nalagas ang buhok. Nagsimula na rin itong magsabi ng kakaibang nararamdaman. Donya Teresa, kumusta po ang pakiramdam niyo? Mimi, parang may gumagalaw talaga sa loob ng katawan ko. Hindi ko maipaliwanag. Parang may kung ano sa loob. Saan niyo po nararamdaman? Sa ilalim ng balat. Parang may gumagapang na hindi ko maintindihan. Diyos ko, Hindi na siya nagsalita. Naguguluhan siya. Alam niyang nasa kanyang sagot sa lahat ng pinagdaraanan ng Donya. At alam niyang siya lang din ang makakatulong dito. Ngunit sa isip niya, papaano niya yun gagawin? Itutuloy na niyang ilantad ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Celia. Ngunit naisip niya na paano kung sa kanya ito magalit. Paano kung may gawin ito sa kanya? Napaisip pa ng malalim si Mimi. Napabuntong hininga siya at naiipit sa isiping yun, ngunit sisikapin niyang gawin ang tama. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang Tito Ador. Tito, kailangan kita makausap. Hindi na ito yung mga simpleng bagay na pwede kong palampasin lang. May nangyayari na dito sa asyenda na hindi normal. Ano ba nangyari, Mimi? Sabihin mo na maayos para maintindihan ko. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Mimi. Maayos niyang ikinwento ang lahat mula sa gabi na sinundan niya si Celia hanggang sa nakita niya ang lihim na relasyon nito sa Don. At hanggang sa kubo kung saan nakita niya mga gamit ng Donya. Ang buhok nito at ang mga bagay na hindi na maipaliwanag bilang normal. Hindi siya nagmadali magsalita, ngunit wala rin siyang tinago. Buo niyang ibinuhos ang lahat ng nalalaman niya. Habang nagsasalita siya, tahimik lang na nakikinig si Tito Ador. Hindi ito sumisingit ngunit kapansin-pansin ang unti-unting pagbigat ng ekspresyon nito. Tito, hindi na ito basta pagtataksi lang. Yung sakit ng Donya, hindi na rin siya parang ordinaryong lagnat. Nakita ko mismo yung mga gamit niya sa kubo. May buhok niya ron, may mga langis, may mga garapon na may insekto, at may kandilang nakatirik sa harap ng litrato ng Don.
Yung ginagawa ni Celia, hindi na yan biro. Barang na yan, Mimi. At kung hindi agad mapipigilan, tuloy-tuloy lang nalalala ang Donya. Ngayon alam ko na. Kaya ako lumapit sa inyo. Hindi ko na kayang pabayaan. Walang kaalam-alam si Doña Teresa sa ginagawa sa kanya. Tinuruan ko si Celia noon, pero hindi para gamitin sa ganitong paraan. Hindi ko inakala na aabot siya sa puntong gagamitin niya yan para manira ng buhay ng iba. Kung ganun, may paraan pa ba para pigilan to, Tito Ador? Meron, pero hindi madali. Kailangan mo maging maingat at sigurado sa bawat gagawin mo. Handa ako. Hindi ko na kaya manahimik habang lumalala ang kalagayan ng Donya. Kung ganun, makinig ka mabuti. Bibigyan kita ng paraan para kontrahin yung ginagawa niya. Pero kailangan mong gawin to gabi-gabi. Walang palya at walang ibang makakaalam. Kapag nagkamali ka kahit isang beses, babalik lahat sa dati o mas malala pa. Sige po, gagawin kong lahat ng sasabihin nyo. At tandaan mo, mararamdaman niya yan. Hindi siya mananatiling kalmado. Magbabago ang kilos niya at doon mo malalaman na tumatama ang ginagawa mo. Matapos ang usapan, hindi na nagtagal si Mimi. Bumalik siya sa loob ng malaking bahay na dala ang bigat ng responsibilidad. Hindi na ito pagmamasid. May kailangan na siyang gawin. Kinagabihan, tahimik ang buong bahay. Isa-isa nang natulog ang mga kasambahay. Sa kwarto nila, naroon si Celia sa ibaba ng kama habang si Mimi naman nakahiga sa itaas. Hindi siya agad gumalaw. Hinintay niyang maging malalim ang gabi bago siya Maingat siyang magdahan-dahang bumaba bumangon. upang hindi marinig ang bawat galaw niya. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon kaya hindi siya nahirapan. Sinimulan niya mga itinuro sa kanya na walang pagmamadali at walang pagdadalawang isip. Sinunod niya ang bawat detalye na sinabi ng tiyuhin niya. Matapos ang ilang sandali, bumalik siya sa higaan at nagpahinga na parang walang nangyari. Kinabukasan, maaga siyang umakyat sa kwarto ng Donya dala ang pagkain. Hindi niya na hinintay si Celia at kailangan niyang makita kung may pagbabago. Doña Teresa, kumusta po ang pakiramdam niyo ngayon? May pagbabago po ba kahit konti? Mimi, parang may kaunting ginhawa. Hindi tulad ng mga nakaraang araw na sobrang bigat ng pakiramdam. Mahina pa rin ako pero parang may nabawas kahit papano. Mabuti naman po kung ganun. Kailangan niyo pong kumain kahit konti para hindi kayo lalong manghina. Susubukan ko. Hindi na nagtagal si Mimi. Ilang sandali lang siya sa loob bago siya lumabas. Pagdating niya sa kusina, nadatnan niya si Celiang nakatayo sa may lamesa. Hindi ito nagsasalita, ngunit halata sa itsura na may iniisip. Ikaw ang umakyat? Oo, wala ka kanina kaya ako na nagdala ng pagkain. May sinabi ba siya tungkol sa pakiramdam niya? Mahina pa rin siya eh. Pero sabi niya may konting ginhawa kumpara sa dati. Hindi agad sumagot si Celia. Napansin ni Mimi na mas matagal itong tumingin kaysa karaniwan. Tila may hinahanap sa reaksyon niya. Ganun ba? Mabuti naman kung ganon. Natapos ang usapan ng walang dagdag na salita. Ngunit kahit maikli lang ang palitan nila, malinaw kay Mimi na may nabago sa kilos ng tiyahin niya. Hindi na ito kasing kampante ng mga nakaraang araw. Sa mga sumunod na gabi, hindi tumigil si Mimi sa ginagawa niya. Tahimik niyang sinusunod ang itinuro sa kanya. Hindi siya nagpapahalata. Sa araw, normal ang kilos niya. Sa gabi, doon niya ginagawa ang dapat niyang gawin. Habang tumatagal, unti-unti niyang napapansin ang epekto. Hindi pa ganap na gumagaling ang Donya. Ngunit hindi na rin ito lumalala tulad ng dati. May mga pagkakataon na nakakakain na ito kahit konti. Nakakapagsalita na rin ito ng mas malinaw kumpara sa mga nakaraang araw. Kasabay nito, napapansin din niya ang pagbabago kay Celia. Mas nagiging irritable ito. Mas mabilis mapikon kahit sa maliliit na bagay. May mga pagkakataon na parang nawawala ito sa sarili tapos biglang babalik sa normal na kilos na parang walang nangyari. Isang gabi, habang nasa kusina si Mimi at inaayos sa mga gamit, biglang napahinto si Celia sa ginagawa nito.
Parang may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag pero parang may pumipigil sa ginagawa ko nitong mga nakaraang araw. Pigil? Wala namang pumipigil magtrabaho sa inyo. Hindi. Iba to. Parang may sumasalungat. Matakot ka na, tita. Ha? Anong sabi mo? Wala. Hindi na nagsalita si Celia, ngunit hindi rin ito agad bumalik sa ginagawa niya. Saglit itong nakatayo bago tuluyang kumilos ulit. Tahimik lang si Mimi habang pinanonood yon. Hindi na siya nagtanong, hindi na rin nagsalita pa. Ngunit sa loob-loob niya, sigurado na siya na gumagana ang ginagawa niya. At sa unang pagkakataon mula na magsimula ang lahat, hindi na siya nag-iisa sa laban. Nang sumunod na araw, Don Miguel, pwede po ba kita makausap sandali? Hindi na po ito tungkol sa trabaho. May kailangan po kayo malaman at hindi ko na po ito kayang itago. Ano ba yon, Mimi? May problema ba sa loob ng bahay? Meron po. Pero hindi lang to basta problema. Tungkol po ito kay Doña Teresa at sa mga nangyayari sa kanya nitong mga nakaraang araw. bahagyang napakunot ng noo ang Don. Hindi ito agad sumagot ngunit halatang hindi nito inaasahan ang direksyon ng usapan. Kung tungkol sa sakit niya, sinabi na ng doktor na wala naman nakitang malala. Kailangan lang niya ng pahinga. Don Miguel, ilang araw na po siyang ganyan. Imbis na makabawi, lalo siyang humihina. Nakikita niyo naman po yun. Hindi na po ito normal. Ano bang gusto mo ipahiwatig, Mimi? May kailangan po kayong makita. Hindi ko po ito maipapaliwanag ng sapat kung hindi niyo mismo makikita. Sandaling natahimik ang Don. Tinitigan ito si Mimi na parang sinusukat kung nagsasabi ito ng totoo o hindi. Saan mo ba ako dadalhin? Sa isang lugar po dito sa asyenda, doon niyo po maiintindihan kung bakit hindi gumagaling si Doña Teresa. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi po ako lalapit ng ganito sa inyo kung hindi ako sigurado. Hindi na nagtanong pa ang Don. Tumango ito at sumunod. Tahimik silang naglakad palabas ng bahay. Walang ibang nakapansin sa kanila. Habang papalayo sila sa liwanag ng asyenda, mas lalong bumibigat ang pakiramdam sa paligid. Hindi nagsasalita si Mimi. Alam niyang hindi niya kailangang punuin ng salita ang sandaling yon. Sapat na ang pupuntahan nila para magsalita para sa kanya. Pagdating nila sa dulo ng asyenda, huminto si Mimi sa harap ng isang kubo na halos natatakpan ng mga halaman. Dito po, Ano bang meron dito? pasok po kayo. Dahan-dahang pumasok ang Don. Sumunod si Mimi sa likod. Sa loob, agad bumungad ang mga kandilang nakasindi, ang mga bote ng langis, ang mga tuyong halaman at ang mga gamit na nakalatag sa gitna. Hindi agad nakagalaw ang Don. Para itong napako sa kinatatayuan. Ano to? Tingnan niyo pong mabuti. Unti-unting lumapit ang Don. Isa-isa nitong siniyasat ang mga bagay. Nang makita nito ang mga personal na gamit ng Donya, ang panyo, ang hairpin at ang damit, bigla itong napahinto. Mga gamit to ng asawa ko. Paano napunta dito ito? Hindi lang po yan basta napunta rito. Hindi pa rin agad nagsalita ang Don. Patuloy itong tumingin sa paligid hanggang sa mapunta ang atensyon nito sa isang sulok. Naroon ang litrato niya. Bahagyang natatakpan ng itim na tela. Sa harap nito, may kandilang nakatirik. Napatigil siya. Bakit may litrato ko rito? Tanggalin niyo po ang tela. Sandaling nag-alangan ang Don ngunit inabot nito ang tela at dahan-dahang hinila pababa. Pagkakita sa sariling litrato, lalo itong napatitig. Hipan niyo po ang kandila. Bakit? Gawin niyo na lang po. Hindi na nagtanong pa ang Don. Yumuko ito at hinipan ng kandila. Pagkapatay sa apoy, napaatras ito na parang may biglang kumawala sa kanya. Napahawak sa ulo at bahagyang napapikit. Ano to? Parang may nawala. Ano pong nararamdaman niyo ngayon? Parang ngayon lang luminaw ang isip ko. Parang may tinanggal.
Hindi ko maipaliwanag. Don Miguel, matagal na po kayong niloloko. Ha? Ano bang sinasabi mo? Alam ko na po ang tungkol sa inyo ni Tita Celia. Natahimik ang Don. Hindi ito agad nagsalita. Hindi rin ito tumanggi. Hindi ko po kayo hinuhusgahan, pero kailangan niyo pong malaman ang buong katotohanan. Sige, ipagpatuloy mo. Siya po may kagagawa ng sakit ni Doña Teresa. Lahat na nakikita niyo rito, yan ang ginagamit niya para unti-unting pahinain ang Doña. Hindi niya gagawin yon. Nakita ko po mismo. Gabi-gabi siyang pumupunta dito. Hindi lang po relasyon ang meron kayo. Ginagamit niya po kayo. Natahimik ang Don. Unti-unting bumalik sa isip nito ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Ang hindi niya pagsama sa ospital, ang pagiging kampante niya, ang mga sandaling parang wala siya sa sarili. Ako ang nagpabaya. Hindi pa po huli ang lahat, Don Miguel. May paraan pa po para maayos to. Pero kailangan niyo pong kumilos ngayon. Hindi na sumagot ang Don ngunit malinaw sa mukha nitong naiintindihan na niya ang lahat. Luminga ito sa paligid at sa mga gamit ng asawa niya, pati na sa kandila at sa mga bagay na hindi niya akalaing mangyayari sa sariling bahay niya. Hindi ko papayagan na magpatuloy pa to. Kailangan po nating kumilos agad habang may pagkakataon pa. Halika, bumalik na tayo. Opo. Lumabas sila ng kubo ng mabigatang hakbang. Ngunit iba na ang lalaking kasama ni Mimi. Kanina nalilito. Ngayon, nagising na sa katotohanan. Habang naglalakad pabalik, walang nagsalita. Ngunit malinaw sa kanilang dalawa na hindi na ito pwedeng palampasin. Pagbalik nila sa bahay, dumiretso ang Don sa kwarto ng Donya. Sumunod si Mimi. Pagbukas ng pinto, nakita nila si Doña Teresang nakahiga. Mahina at halos hindi makagalaw. Teresa, Miguel. nandito ako. Lumapit ang Don at hinawakan ang kamay ng asawa niya. Ngayon lang ulit nakita ni Mimi ang ganitong pag-aalala sa kanya. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit ngayong kumpleto na sila, sa unang pagkakataon, handa na silang harapin ang taong nagsimula ng lahat. Mahigpit na hinawakan ni Don Miguel ang kamay ng asawa, na parang doon lang siya kumakapit upang hindi tuluyang gumuho ang lahat ng naiintindihan niya. Teresa, patawad. Bahagyang napalingon si Mimi. Hindi niya inaasahan ang salitang yon mula sa Don. Sa tono pa lang nito, ramdam na ang bigat ng pagsisisi. Bakit, Miguel? Hindi ko napansin. Hindi kita naprotektahan. Hindi nakapagsalita ang Donya. Mahina na ito ngunit sa mata nito'y may halong pagtataka at pagod. Hindi pa nito lubos na nauunawaan ang nangyayari, subalit ramdam nito na may mali. Don Miguel, kailangan po natin bilisan. Hindi na po biro ang lagay ni Doña Teresa. Habang tumatagal, mas lumalalim yung ginagawa sa kanya. Doon lang tuluyang bumitaw ang Don at tumayo ng tuwid. Iba na ang tindig nito ngayon at hindi na katulad kanina na puno ng pagkalito. Ano ang susunod nating gagawin, Mimi? Hindi pa po tayo pwedeng direktang kumilos laban kay Tita Celia. Alam na niya na may sumasalungat sa ginagawa niya. Kung padalos-dalos tayo, baka lalo lang siyang gumawa ng mas malala. Pero hindi ko na kayang hayaan pa ito. Hindi rin po natin siya pwedeng harapin ng walang sapat na paghahanda. May ginagawa na po akong paraan para kontrahin yung ginagawa niya. Pero kailangan pa natin ng konting oras. Anong klaseng paraan? May tumutulong po sa akin. At yun ang dahilan kung bakit kahit papano, gumagaan na ang pakiramdam ni Doña Teresa. Napatingin ang Don kay Mimi. Halatang naguguluhan ngunit nakikinig. Ibig mo sabihin, may laban pa tayo? Meron po, pero hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang po. Sandaling natahimik ang Don. Tumingin ito muli sa asawa niyang nakahiga. Mahina ito at halos hindi na makagalaw. Kung may kailangan kang gawin, gagawin natin. Hindi ko na hahayaan may mangyari pa sa kanya.
May kailangan lang po kayong gawin, Don Miguel. At mahalaga ito. Ano yun? Lumayo muna kayo kay Tita Celia. Kahit ano mangyari, huwag niyo po siyang lalapitan. Huwag niyo siyang kakausapin na mag-isa. At huwag kayong papayag na kayo lang ang kasama niya. Mahalaga po yan. Naiintindihan ko. Hindi lang po siya basta tao na may lihim. May kontrol siya sa mga bagay na hindi natin agad naiintindihan. At kung hindi kayo mag-iingat, babalik lang kayo sa dati. Hindi na mauulit yun. Sa unang pagkakataon, nakita niya na buo na ang desisyon ng Don. Kinagabihan, mas maingat ang kilo sa loob ng asyenda. Walang nakakaramdam na nangyari sa kubo. Ngunit may nagbago sa galaw ng Don. Hindi na ito nag-iisa sa mga bahagi ng bahay. Hindi na rin ito nawawala ng walang dahilan. Sa kusina, abala si Mimi sa paghahanda nang mapansin niyang pumasok si Celia. Tulad ng mga nakaraang araw, maayos ang itsura nito ngunit may kakaiba sa paraan ng pagtingin nito ngayon. Ang aga mong gumising Hindi ka ba napapagod? Sanay na ako. Ganun ba? Parang mas lalo ka nagiging masipag nito mga nakaraang araw Kailangan Hindi agad sumagot si Celia. Saglit itong tumingin kay Mimi na parang may sinusukat. Ikaw bang umakyat kagabi? Oo, may kailangan kasi si Doña Teresa. Hindi mo mala ako sinabihan. May ginagawa ka rin naman. Tsaka bakit kita kailangang sabihan? Hindi ibig sabihin na pwede ka nang pumasok kahit kailan mo gusto. Grabe, naririnig mo ba ang sarili mo, tita? Bakit parang mataas na ang tingin mo sa sarili mo ngayon? Wala. Mag-ingat ka, Mimi. Sa alin? Sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Mas nakakatakot yata yung mga bagay na akala mo, kontrolado mo na. Saglit na tahimik ang dalawa. Walang gumalaw at walang nagsalita. Ngunit sa pagkakataong yon, malinaw na hindi na pareho ang posisyon nila. Hindi na si Mimi ang tahimik lang na nagmamasid. At hindi na rin si Celia ang may buong kontrol. Kinabukasan, muling umakyat si Mimi sa kwarto ng Donya. Hindi na siya pinigilan ng Don. Sa katunayan, siya pa mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Doña Teresa, kumusta po kayo? Mimi, mas malinaw na yung pakiramdam ko kahit papano. Pero may mabigat pa rin sa loob. Unti-unti po, hindi agad mawawala to. Pero basta tuloy-tuloy, gagaan din po. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa katawan ko. Hindi niyo na po kailangan intindihin ngayon. Magpahinga lang po muna kayo. Sa likod, tahimik na nakatayo ang Don. Nakatingin sa asawa niya. Hindi na ito lumalayo tulad ng dati. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw ang laban. Hindi na ito tungkol sa hinala. Hindi na rin tungkol sa sikreto. Ito ay laban na may malinaw na panig. At habang unti-unting bumabalik ang lakas ng Donya, unti-unti rin namang nawawala ang kumpiyansa ni Celia. Sa bawat galaw, sa bawat tingin, sa bawat salita, ramdam na niya na may sumasalungat sa kanya. At sa pagkakataong yon, nagsisimula na siyang matakot. Kinagabihan, hindi na mapakali si Doña Teresa sa higaan. Kanina pa siya pabalik-balik ng pwesto. Pilit hinahawakan ng tiyan at dibdib niya na parang may kung anong gumagalaw sa loob. Napansin agad yon ni Don Miguel na hindi na rin umalis sa tabi niya mula nang bumalik sila galing sa kubo. Ang tiyan ko, parang may umaakyat. Hindi ko mapigilan. Bigla itong napaupo. Napahawak sa lalamunan na parang nasusuka. Hindi na nakapag-isip ang Don at agad itong inalalayan. Teresa, dahan-dahan. Huminga ka lang. Tuluyang nasuka ang Donya. Sa unang sandali, tubig lang ang lumabas. Ngunit kasunod noon, may kung anong gumalaw. Napaatras ang Don. Mula sa bibig ng Donya, unti-unting lumabas ang maliliit na insekto. Buhay, gumagalaw. Paisa-isa hanggang sa sunod-sunod na sila. Napahawak si Don Miguel sa kama. Diyos ko, ano to?
Hindi pa doon natapos. Muli na namang nagsuka ang Donya. Mas marami na ngayon. Gumagapang ang mga yun sa sahig. Kumakalat sa paligid ng kama. Miguel, tulungan mo ko. Ang sakit. Hindi ko na kaya. Agad na pumasok si Mimi sa kwarto. At sa pagtingin pa lang niya sa sahig, alam na niya agad kung anong nangyayari. Lumabas na. Ito na ba yung sinasabi mo? Ito na ba yun? Opo, ibig sabihin malala na talaga. Hindi na niya tinatago. Hindi na nagtagal ang Don. Tumayo ito ng bigla at lumabas ng kwarto. Sumunod si Mimi. Sa bawat hakbang nila, mas lalong bumibigat ang pakiramdam sa loob ng bahay. Hindi na ito basta hinala. Hindi na sikreto. Ito na ang katotohanan. Pagdating nila sa kwarto, hindi na kumatok ang Don. Diretso nitong binuksan ang pinto. Naroon si Celia. Tahimik na nakaupo at parang naghihintay. Ang bilis niyo naman. Anong ginawa mo? Hindi agad sumagot si Celia. Sa halip, dahan-dahan itong tumayo at nakatingin ng diretso sa Don. Ngayon mo lang tinanong yan? Huwag mo akong lukuhin. Alam ko na ang lahat ng ginagawa mo. Nalimaw ka, Celia. Magbabayad ka sa ginawa mo sa asawa ko. Lahat? Alam na namin ang tungkol sa kubo. Alam na namin ang ginagawa mo kay Doña Teresa. Saglit na tahimik si Celia, ngunit hindi ito nagulat. Sa halip, napangiti pa. Ang tagal niyo naman bago nakaabot sa ganito. Tumigil ka na. Hindi mo na kailangan ituloy pa to. Tumigil? Ngayon pa? Kung kailan malapit na? Wala ka ng kontrol. Sigurado ka? Alam niyo kung anong problema sa inyo? Akala niyo, hawak niyo na ang sitwasyon. Hindi ka na makakalapit sa asawa ko. Tandaan mo yan. Hindi ko na kailangang lumapit. Tahimik ang sumunod na mga sandali. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi nakampante si Celia. Ramdam na niya na may bumabalik sa kanya. Ano? Nararamdaman mo na ba? Hindi na sumagot si Celia. Ngunit sa mukha pa lang nito, alam na. Ang laban ay hindi na pabor sa kanya. Hindi niyo naiintindihan kung anong sinimulan niyo. Akala niyo kapag nakita niyo yung kubo tapos na? Hindi ganun yon. Ikaw ang nagsimula. Alam ko kung sanahan tong to. Pero tinuloy mo pa rin, tita. Walang iya ka. Niloko mo pa ang tiyuhin ko. Hanggang dito na lang, Celia. Hindi ka nalalapit kay Teresa. Hindi na ulit mangyayari ang ginawa mo. Ilang gabi akong nasa tabi mo at wala kang napansin. Hindi na mahalaga kung kailan niya napagtanto. Ang mahalaga, gising na siya ngayon. Gising? O baka huli na para sa inyo? Hindi pa huli. Nababasa ko kasi ang takot sa mukha mo. Kaya alam kong hindi pa huli ang lahat. Hindi ako kinakabahan at mas lalong hindi ako natatakot. Ramdam mo na ba? Hindi mo lang matanggap. May mali. Simula kagabi may sumasalungat. Hindi ganito dapat ang daloy. Pero ramdam ko. Yun pala, nakikialam ka. Bakit hindi? Hindi ko hahayaan yung maling gawain mo, tita. At anong ibig mo sabihin? May kontra na. Kaya hindi na diretso ang epekto ng ginagawa mo. Pakilamera! Hindi ako nagsimula pero hindi ko rin hahayaang matapos to sa paraang gusto mo. Hindi mo alam ang pinasok mo, Mimi. Hindi ito basta dasal-dasal lang. Mas hindi mo alam kung gaano kalala ang ginawa mo. Ginawa ko to para magkaroon ng buhay na hindi ko naranasan. Ilang taon ako nagtiis, naghintay at walang nangyari. At para dun pinili mong sirain ng ibang tao. Hindi ko sinira. Kinuha ko lang yung pagkakataon na hindi ko nakuha noon. Sa paraang ganito, unti-unting pinapatay ang isang tao. Tama na yan. Kahit anong dahilan mo, hindi na mababago ang ginawa mo. Madali mo lang sabihin yan ngayon. Oo, dahil ngayon ko lang nakita kung gaano kalayo ang inabot nito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako aabot sa ganito. Huwag mo akong gawin dahilan. Ikaw ang pumili nito, Celia. Pati ako ginamitan mo ng kasamaan. Pero tapos na. Hindi na mauulit ang ginawa mo sa akin. Hindi. Kaya ko pang ayusin. Kailangan ko lang... Parang may gumagalaw. Hindi to dapat bumabalik sa akin. Pamilyar, hindi ba? Huwag mo nang tiisin.
Alam kong hirap na hirap ka na. Tigilan mo na to, Mimi. Kaya mong ihinto to. Hindi ako may hawak niyan. Ikaw. Tapusin mo na to, Mimi. Hindi ako magtatapos. Siya ang magdadala ng sarili niya hanggang sa dulo. Mimi, kahit ngayon lang, tulungan mo ako. Ang sakit. Hindi ko akalain na babalik ang epekto sa akin. Hindi lahat pwedeng bawiin kapag huli na. Napahawak si Celia sa gilid ng mesa ngunit hindi niya nakinaya. Unti-unti siyang bumagsak sa sahig habang pilit hinahabol ang hininga. Hindi na siya makapagsalita ng maayos. Hindi na rin niya kayang kontrolin ang nangyayari sa katawan niya. Hindi ko akalaing aabot sa ganito. Pero ito ang dulo ng pinili niya. Ang sakit! Yan ang pakiramdam na ibinigay mo kay Doña Teresa. Ilang sandali pa, tuluyan ang nawala ang lakas ni Celia. Nanahimik ang kwarto at doon na rin natapos ang lahat. Nanghina siya at hindi na nakapagsalita pa. Pagpasok nila sa kwarto, mas maayos na ang lagay ng Donya. Hindi na ito kagaya kanina na hirap huminga. Nakapikit ito ngunit kalmado na ang itsura. Teresa, nandito na ako. Miguel, parang gumaan na. Wala na ang bigat sa pakiramdam ko. Hindi na kita pababayaan simula ngayon. Alam ko, unti-unti na po kayong babalik sa dati, Doña Teresa. Salamat, Mimi. Hindi ko alam kung ano nangyari pero pakiramdam ko, tapos na. Opo, tapos na po. Lumipas ang ilang araw at unti-unting bumalik ang sigla ng Donya. Nakakabangon na ito, nakakalakad kahit mabagal, at nakakakain na ng maayos. Bumalik din ang dating ayos ng asyenda ngunit hindi na tulad ng dati ang pakiramdam sa loob nito. Isang hapon, nadatna ni Mimi ang Don sa may veranda. Mimi, hindi ko alam kung paano magsisimula pero maraming salamat. Hindi niyo po ako kailangan pasalamatan. Kailangan, dahil kung hindi ka kumilos, baka wala na ako ngayon sa sarili ko. May mga bagay po na hindi dapat hinahayaan kahit gaano kahirap harapin. Oo, tama ka. Hindi lahat ng tahimik ligtas. Minsan, doon nagtatago ang pinakamapanganib at hindi lahat ng malapit mapagkakatiwalaan. Sa loob ng bahay, makikita si Doña Teresa ang nakaupo malapit sa bintana. Tinatamaan ng liwanag ng hapon. Tahimik ang paligid, ngunit hindi na ito yung katahimikan na walang laman. Ito na ang katahimikang dumaan sa unos at nakaligtas. At sa pagkakataong yon, sapat na ang katahimikan para ipaalala na may mga bagay na hindi na dapat maulit. Wakas!